Hello po, good morning, good morning, good morning, good morning mga kamami, ka-viewers, ka-OFW. Kakain po tayo ngayon ng pasta. Dala-dala po ni Berna kagabi. Galing sa kanyang amo dahil may birthday ang anak ng amo niya at saka yung aking pong natirang bigay ni Marie credit sa kanya, pati itong pong yan, tuyo, sap-sap. Kain po tayo. Ito na po ang aking agahan. Kain po. Thank you Lord sa food. Daming dala kasi ni Bernalyn. Kung kanin kasi kakainin ko, mapapag-iwan na naman to. Ang daming laman ng drip eh. Kaya hindi tuloy ako makaluto ng gulay, masisira na naman. Tara. May Mare, credit sa kanya. May dala po si Berna ng ganito. Soya bean. Thank you Lord. Instead yung amo nila Bernard na magpasta ng parang spaghetti ba, hindi nila yun yung ginagamit. Ang ginagamit nila yung pansit po na flat. Ang ganito mas maganda naman, mas masarap. Yung kasi pasang spaghetti parang mahirap pong matunaw sa tiyan, matigas. Kamusta na po kayo? Kakain na po kayo ng agahan. Siyempre, tanghali na eh. Mga OFW, kakain muna palagi bago magtrabaho sa umaga. Kamusta na po buhay-buhay natin? Ang dami pong iba't ibang pangyayari po dito sa Hong Kong. Mga nangyayari sa mga OFW. Nakakalungkot. Pero wala namang magawa. May napanood na naman ako. Pero hindi ko pa napanood talaga si Brian. Kasi nga po, masama pakaramdam ko kagabi. Kaya ako po, sorry po hindi po ako nakapag-engage kagabi talaga. Pag uwi ko po kasi dito, masama ang katawan ko. Lahat ay masasakit.
Kasi po, ang aking bumalik na naman po yung nasakit na ano, yung dati kong sakit sa paa kasi siyempre mabigat ako kaya bumalik na naman. Ayoko naman laging iinuman ng para sa kirot kasi hindi po maganda sa kidney yun. Isa na po. Hindi po ako nakapag-engage. May work pa ako kasi eh. Kung wala akong work sana ngayon, bibisitahin ko po kayong lahat. Kaso wala, may trabaho po ako. Tapos naglinis pa ako sa bahay. Lahat po kasi ng pagkain pa ni Bernang dala kagabi, inayos ko po, nilagay ko doon sa frigidaire. Kasi masisira eh. Pwede ko nga lang pong paliparin doon sa mga anak ko. Pinalipat ko na para ubos agad. I remember nga eh, nung panahon po kami ng maliliit, halos mamalimos lang kami ng aming kakainin na magkakapatid. Kung di pa po nagtitinda ang nanay ko nagtitinda kasi siya kahit bagong panganak nga siya, nagtitinda na siya ng mani at balot. Nung kami maliliit, ayoko. Kaya nga po pagka yung may mga kahit sa momo po nga eh, dinadampot ko eh kasi nanghihinayang talaga ako. Basta naranasan mo po yung kahirapan po ng araw sa mga pagkain, magiging maimis ka talaga sa pagkain mo. Mismo mo ng pagkain, dadamputin mo para maimis mo ba. Dahil naranasan mo yung halos mamilimos ka ng pagkain para may kainin lang kayo, no? Kaya nga po pag nakikita ko mga anak kong may mga tira-tira ng pagkain, di maimis. Kahit ako pa kumukuha na ng mga momo nila tsaka yung natitira kasi ayaw talaga po nakikita ng yung pong hindi maimis kumain talaga. Kayo po, kumakain po ba kayo?
Imis na imis din ba yung yung pinagkainan mo, yung ganito? Yung imis na halos gusto mo maimis, walang natitirang mumu ng pagkain. Lalo kung nalalaman mo, ang dami-daming nagugutom. Kaya, ganito po ah. Kaya yun po ang katanungan kasi pares po ba tayo? Pag kumakain po ba simot ang mga pagkain na halos walang natitirang mumo? O butil man ang pagkain dito sa loob ng pinggan mo? Mga nanay po, karanas din po ba kayo ng ganoon? Mga nanay? Mga mami? Comment down below naman para malaman ko kung meron pong kaisa ako sa inyo o kaisa kayo sa akin. Maraming pong salamat. Dito na lang muna ang kainan natin. Thank you po so much. Maraming pong salamat. God bless you all.